I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. May balita pala kami kanina, no, Riza, na pinapa-imbestigahan ni Pangulong Marcos yung mga binitawang salita ni Pangulong Duterte kung magagamit against him. Ganon. Yung mga pag-hearing sa Quadcom, Attorney Claire. May balita kami kanina. Nabasa ko. That is, kung si dating Pangulong Duterte na magbobolontaryo na magpaimbestiga sa ICC, hindi naman daw pipigilan. Hindi pipigilan ng gobyerno natin, ng admin partner. Yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Pero stick pa rin sa prinsipyo, sa polisiya, ang gobyerno na hindi makikipag-cooperate sa ICC. Hindi makikipag-cooperate sa ICC. Pero kung siya ang voluntaryo makikipag-cooperate, okay, teka lang, partner. Sige po, Attorney Claire, yan. Kasi so siya mismo ang voluntaryo makikipag-cooperate, hindi niya pipigilan si dating Pangulong Duterte. Gusto nila umuwi na ako sa Davao at maghintay ako sa maraming dyan na kaso. Hintayin ko kayo. I will prepare for my defense na yung ICC na yan, pati yung wag lang kayong magsinungaling. Kung totoo lang, total may record naman, wag kayong mag-imbento na yung namatay ng malaria dyan, pati ita-charge ninyo sa akin. Kalukuhan na yan. Hindi na justice ang hinahanap ninyo yan. Ibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo tinatakot. Huwag lang ninyo akong dayain sa ebidensya. Sabi ko naman, before I forget, maraming mga pulis dyan, pati official, they are scared. Parang ano daw mangyari sa akin. Sabi ko, tigas ng ulo ninyo. Di ba sinabi ko, anything na ginawa ninyo in the prosecution of the drug war, for as long as you obey the law, I will protect you. Akin yan. Akin, hindi inyo. Ako ang sasagot niyan. At kung may magkulong man, ako na ang magpakulong. Okay. Oo. And, tinanong siya ulit, paano yung Interpol?
Kasi ang Interpol, ang makikipag-coordinate sa Pilipinas, sa gobyerno natin, para kung meron mang warrant of arrest, makikipagtulungan ng local sa Interpol. Diba? So, ang sabi ngayon ni dating Pangulong, ni PBBM, ito maliwanag. Hindi natin iiwanan ng obligasyon natin sa Interpol. Okay. So, ibig sabihin, di sila makikipag-coordinate sa ICC, pero makikipag-coordinate sila sa Interpol. Should the ICC refer the case against Duterte to the International Criminal Police Organization or Interpol and request a red notice from the Philippine authorities, President Marcos Jr. stated, We have obligations to Interpol, and we have to live up to those obligations. And therefore, the net effect, We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Solicitor General Menardo Guevara said cooperating with Interpol is an obligation, while cooperation with the ICC is a political decision. Interpol is considered one of the most important organizations in the world, helping countries combat international crime. Oo, okay. Paliwanag na yan. So, makikita mo na ngayon ano ang stand ni PBBM. Kasi, yun yung sabi niya, ayon nga sa ating SOJ, hindi natin pwedeng iwan ang obligasyon natin sa Interpol. Ang gawin ng DOJ tungkol sa bagay na to. Tsaka, how does it work? No? How does it work? Ito, very interesting to. I'm sure you may write about this the next few days. Kasi ang pinaka-mechanism that is something in common between the countries is the Interpol. Remember, in The Hague, doon naka-headquarter ang ICC tsaka Interpol across each other only. Tama ba ako? Across each other. Ito yung building ng ICC. Sa tapat niya, yun ang building ng Interpol. Headquartered lahat yan sa Hague. All supported by the United Nations. So sanay mag-cooperate ang Interpol tsaka ng ICC. So pag nagkaroon na ng problema yan, they will bring it through Interpol. And we are members of the Interpol. And we are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments. Kaya hindi natin ginagawa yan. So that is the future issue at hand now. Pag nag-issue ng warrant of arrest, it's the Interpol's job to serve it. And the Interpol, we are an adjunct of the Interpol. So yun ang storya nun. Hindi na po pipigilan ang Interpol na pumasok dito para Alam mo yan, pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of or the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job, which is to fight international crime. Yan ang ano dyan eh. Yan ang very, very tricky part of it. So it's going to be a question of the Interpol's role in this world of ours. Kasi hindi naman tayo nag-iisang bansa eh. We are not North Korea. We are part of the world community. Diba? Sir, paano po yun? Hindi tayo miyembro ng ICC, pero tayo ay member ng Interpol. Paano yung pagpapatupad nun? Kung sakasakali maglabas na nga ng warrant. Kung diniretso na ng ICC sa Interpol yan, may international notice na yan, meron ng notice ang Interpol, tapos merong request to implement, sila na mag-uusap niyan. Kaya nga, yan kailangan namin pag-usapan din as a legal group within the government. Pero most of the time, we respect the action of the Interpol. 99% of the time, or maybe 99.9% of the time. It is not new for the Philippine National Police to cooperate with Interpol, which was also key in the arrest of former Bamban Mayor Alice Guo. So kung meron mang pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. Pag si Interpol dumating sa Pilipinas at may bitbit na warrant of arrest, ang local naman na magsisilbi niyan. Hindi naman kasi Interpol eh. Pero Interpol makikipag-coordinate. Oo. So ang gagawin niya ng local, kung may warrant of arrest,
laban kay na dating Pangulong Duterte, Bongo, Bato, Senator Bato, isa-serve nila. Isa-serve siya. Isa-serve nila. So, ang dating, impliedly, hindi diretso, nakipag-coordinate ka rin sa wish, sa jurisdiction ng ICC.